Hindi pa officially nag-i-start ng playoffs pero sa Western Conference ay parang playoffs na dahil sa tindi ng pwestuhan dito. Sa panalo kanina ng Warriors sa Lakers, lalo lang nilang ginawang komplikado ang West. So 5 to 6 games na lang ang natitira sa bawat koponan ngayon. Pero yung mga games nga na yon ay must win para sa mga Western teams. Dahil kung makikita nga natin sa standings, mas lalong dumikit ito. 2 panalo na lang ang lamang ng 4th seed na Lakers sa 8th seed na Clippers. Pwede pa talaga silang mahabol ng mga teams na nasa ibaba nila. Ang Warriors ang pinakabanta sa pwesto ng Lakers. Kanina big win nga para sa Warriors as nakuha nilang kanilang ikaunang panalo sa Lakers. Ayun din ang pinakamahalagang game nilang dalawa sa isa't isa this season. Hawak pa rin naman ng Lakers ang tiebreaker kasi 3-1 ang record pa rin nila sa Warriors. Bukas may laban pa sila at pwedeng magtabla ang kanilang record kapag nanalo ulit ang Warriors sa Nuggets at natalo naman ulit ang Lakers sa Pelicans. Kapag ganon, parehong magkakaroon nga ng 46-31 na record ng Lake Show at Golden State. Pero dahil nga ang Lakers ang may hawak ng tiebreaker, sila pa rin ang magiging 4th seed. Pero kung manalo naman ang Lakers bukas at matalong Warriors, medyo lalayo ulit itong Lake Show. So sobrang crucial talaga ng bawat panalo. Sabi nga nila LeBron James, playoff mode na daw sila. Kasi nga naman kung hindi sila magpapanalo, pwede pa silang bumagsak sa play-in. Ayaw na nga nilang dumaan dito. Pero ang kanilang mga natitirang games ay isa sa pinakamahirap na schedule. After ng Pelicans bukas, 2 beses pang makakalaban ng Lakers ang top seed ng West na OKC. At after nun, Mavericks na may Anthony Davis na. Tas Rockets ulit at Trail Blazers ang kanilang huling game. May 2 non-playoff teams silang makakalaban pero medyo delikado rin ang mga yan dahil nothing to lose na. So hindi pa rin dapat magpakampante ang Lakers dito. Ito naman ang last 6 games ng Warriors. Bukas nga kontra Nuggets, tapos Rockets, Suns, Spurs, Trail Blazers at Clippers. Medyo mahirap rin pero sa nilalaro nga ngayon ng Dubs, malaki ang chance nila kada game na manalo. Ito naman sa Timberwolves, sa tingin ko mas madali ang schedule nila kumpara sa Lakers at Warriors. Kasi sa last 5 games nila, 3 sa mga makakalaban nila ay laglag na sa playoffs. Pero tulad nga ng sinabi natin kanina, minsan ang mga nothing to lose ay delikado rin. Kasi kumpiyansang mga ito dahil wala naman nang mawawala sa kanila. Unlike sa Lakers, Timberwolves, Warriors at sa mga ibang koponan na nakikipag-agawan pa ng pwesto, may pressure kada game sa kanila na kuhanin ang panalo. Kasi nga may nakataya, ayun nga ang playoff spot. Ang 2023 champions naman na Denver Nuggets, ang kanilang remaining games ay puro mga playoff contenders rin. Kaya kahit sila na alam naman nating legit na title contender, pwede pa rin bumagsak sa play-in. So itong isang week na natitira ay isa na ata sa pinakamatinding ending ng season, especially sa Western Conference. Anything can happen talaga sa conference na ito.